Hi! Welcome back to Brayla's channel. Nagbabalik po tayong muli para sa isa na namang informative videos na para po sa inyo. This time ay para naman sa ating mga SSS members na nawalan o natanggal sa kanilang mga trabaho. Kung isa ka sa mga tinanggal o nawalan ng pinagkakakitaan ay para po sa inyo ang video na ito. Dahil tatalakayin po natin ang mga SSS benefits facts na dapat alam mo, ano nga ba ang qualifying conditions, grounds for disqualification, magkano ba at paano. Ang lahat ng yan ay ating tatalakayin. But before po tayo mag-start sa ating topic, kung bago ka pa lang sa aking channel, please do kindly subscribe, like, and share na din sa ating mga kaibigan, kaanak o kapwa po natin pensioners at please do share na din sa ating mga social media accounts para mas marami pa ang makaalam. With no further ado, let's begin na po sa ating topic. Attention to all SSS members. Natanggal ka ba sa iyong trabaho? Alamin ang benefits na para sa'yo. SSS benefits na dapat alam mo. Buong detalye alamin. Isa ka bang SSS member na nawalan o tinanggal sa kanyang trabaho? Dahil sa retrenchment, redundancy, closure, termination at iba pang mga cases na pwedeng i-declare ni SSS o ng DOLE. Alam niyo po ba na pwede tayong mag-avail ng ating unemployment benefits from SSS? May mga nagtatanong po sa atin, what if? Paano kung matagal nang natigil sa trabaho, pwede pa bang makapag-avail? Ang isang voluntary member ba ay pwedeng mag-avail ng unemployment benefits? Magkano naman ang pwedeng ma-avail na benepisyo at paano? Dapat ay malaman niyo po ito para alam natin kung qualified ba o hindi ang ating cases. Para maging valid ang ating claims, dapat ikaw ay natanggal dahil sa mga sumusunod na scenarios. Una, terminated under cases of Articles 298 hanggang 300 ng Labor Code of the Philippines. Pwede nyo po yan i-search para malaman nyo if pasok po tayo dito. Pangalawa, economic downturn o pagbagsak sa ekonomiya dahilan para matanggal o magbawas ng mga tao. Pangatlo, dahil sa natural calamities or disasters, kaya't nalugi o nasira ang establishment, kaya't kailangan nilang magbawas ng tao. At iba pang cases na dineklara ng DOLE o ng SSS. Ano naman ang mga hindi qualified makapag-avail ng unemployment benefits? Kung ang isang member ay nakapag-commit ng serious misconduct o kasamaan ng pag-ugali, nakagawa ng isang krimen o paglabag sa company policy, paulit-ulit na pagsuway sa pag-uutos ng kanyang superior o ng kanyang subordinates, abandonment of work, dishonesty o pagsisinungaling at iba pa. Kapag yan po ang inyong naging rason for termination ay hindi po tayo qualified mag-avail ng unemployment benefits. Hanggang kailan pwedeng mag-avail ng unemployment benefits? Marami ang nagtatanong nito sa atin dahil ang iba ay matagal nang nawala ng trabaho, subalit hindi nila alam na pwede palang makapag-avail ng benefits from SSS. Alam niyo po ba na ang lahat ng qualified members ay may prescriptive period of 1 year para makapag-apply ng unemployment benefits? Basta pasok sa 1-year validity ay pwedeng-pwede pa po mag-avail. Magkano naman ang pwedeng ma-avail na unemployment benefits? Sabi ng iba ay baka maliit lang ang makukuha tapos need pa magpa-certify sa DOLE. Alam niyo po ba ang matatanggap niyo na unemployment benefits ay katumbas ng average monthly salary credit or AMSC multiplied by 50% then multiply it sa 2 months. Halimbawa kung ang average monthly salary credit mo is umabot sa 25,000 pesos, i-multiply mo lang ito sa 50% then multiply sa 2 buwan, which is 25,000 pesos. Yan po ang inyong matatanggap. May iba ding nagtatanong sa atin, what if pwede bang mag-file ng unemployment kahit ilang beses pa? Para po sa kaalaman pa rin ng lahat, ang lahat ng SSS members ay pwede lamang mag-file ng unemployment benefits every 3 years after. Kung halimbawa naman, nagkasabay ang pagtanggal mo sa trabaho within the period of 3 years, pwede naman ito pero isa lang ang pipiliin ni SSS kung alin ang highest benefits na makukuha. Paano naman mag-apply ng unemployment benefits? Dapat ay may SSS online account po tayo dahil through online na po ang application process natin. Punta ka lang sa benefits then choose apply for unemployment benefits, sundin mo lang ang mga information na hinihingi at ay ready o mag-upload ng notice of termination at isang valid ID then submit. Ganito po ang makikita niyong info sa online account mo. So lahat ng blank dyan ay kailangan mong fill-upan bago kayo mag-proceed sa next steps. Paano malalaman kung approved o hindi?
Once nag-apply po kayo ng benefits, makakatanggap po tayo ng email confirmation at email approval after sa email address na nakaregister sa inyong online account. At once may confirmation na ay need nyo po itong ipacertify sa opisina ng DULE. Ano ba ang pwedeng dalhin sa DULE? Once approved na po ang inyong application ay need nyo po itong ipacertify sa DULE kasama ng at least one valid ID with photo and signature at ang inyong notice of termination or duly notarized affidavit of termination employment. Paano matatanggap ang benefits? Dapat ay may DHM or disbursement account po kayo dahil dito ipapasok ang inyong mga benefits. Sa mga wala pa ay may video tutorial po tayo kung paano po kayo makakapag-register online. Tandaan po natin, ang unemployment benefits ay isang benepisyo at hindi utang. Ibig sabihin ito ay binibigay lamang ni SSS sa atin at wala po tayong babayaran ni Cinco. That's it. Sana ay nakatulong po ito sa lahat ng SSS members natin na nawalan ng kanilang trabaho. Kung pasok pa po kayo sa 1-year prescriptive period ay mag-apply na po tayo dahil ito po ay isang benepisyo at hindi utang. Manatili lamang po kayong nakatutok sa aking channel para sa mga iba pang SSS informative benefits na dapat niyong malaman. Marami pong salamat and God bless po sa lahat.